Ang magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So magang ito'y nagpapaharvest po tayo no, sa ating nirarato na talong. So silbi ito ang pang-anim na mga ka-farmers. And then yung iba hindi natin na harvest na ipa-update. So marami-rami na. So meron ng nasa 16 bundle no. And then wala pa sa kalahati mga ka-farmers din. Yung iba bundle ay nasa mga 200 kilos pa. So sa nasundan natin na harvest mga ka-farmers ay nasa 700. Asahan natin to na nasa mga 800 kilos na siguro. Sa 3,000 lang po kapin ka puno. So ito na po mga ka-farmers no, ang mga bungang harvest no, malaki-laki. So kahit sobrang init pa man din mga ka-farmers, kita natin ang ating mga harvest kung gaano kaganda. So yung mga simi mga ka-farmers hindi na dinadala namin sa bagsakan kasi sobrang mura, hirap nang ibenta. And then ngayon ang update price ay tag 25 lang po per kilo or 250 per bundle. Ayan pa po ang iba bundle mga ka-farmers, marami pa. So ang isang bundle mga ka-farmers ay nagtimbang po ito no ng 10 kilos. No, 10 kilos po ang isang bundle. And then ito pa ang mga iba bundle. So wala pa sa kalahati ang kanilang na harvest. So marami pang pipitasin mga ka-farmers. So ito lang sa po muna ang ating may share at may bahagi sa inyo na mga harvest na talong. So ang ating talong no medyo sa init. So kahapon ang aming schedule sa pagpitas hindi natuloy kasi may ginagawa kami sa farm to natin. So ngayon samahan niyo ako para ipapasilip ko po sa inyo ang mga tauhan nating nag-harvest. Okay po sa inyo. Thank you. Okay, then pagkatapos sa mga ka-farmers, harvest nila sa talong, ang palaya ipapaharvest natin kasi may pwede nang i-harvest mga ka-farmers at hindi nakaya dyan sa tindahan. So papayitas natin ngayon. Yan, dami ng damo. Kasi yung pagdilig na pinapadaan sa gitna, yung sinabi ko na parang malamig sa puno, ayan po mga ka-farmers, ang damo ay sumisibol. So sa susunod siguro, asahan natin itong marami na to ang ating harvest na mga ampalaya. Okay, kaya yan kita nyo. So maganda naman ka-farmers kasi may mga bunga na. And then yung mga bunga din na mga malalaki, sa tindahan lang dinadala. So ngayon hindi na kaya dahil paparami na po ang harvest. So ito ating kamatis mga ka-farmers. Sa sobrang init, kulot ang dahon pero okay lang kasi madami namang mga bunga. Tingnan yung mga bunga silalim mga ka-farmers oh. Pero ang talbos pangit na dahil sa init oh. Ito yung tuyo, pang lupa. So kaya nag-harvest la din eh. Kahapon pinapadiligan to, pati gitna para malamig sa puno ng talong. Kaya nanatiling maganda at sariwa ang mga dahon sa ating talong. Yan silang nag-harvest. So isang linya magkabilaan ng tao kasi sa laki ng puno mga ka-farmers. No, tingnan nyo. Yan. So, ganyan kaming mag-harvest parang walang maiwan. Yung mga magaganda, malalaki ang mga harvest na mga bunga. So wala pa ito sa kalahati. So hindi pa sila nakatapos no sa tag isang linya mga ka-farmers. At ito na ang mga na-harvest nila. So maputik kasi kahapon pa ito pinapadiligan natin ng tubig. Hello ka-farmers, anong ginagawa mo dyan? Harvest tayo, harvest. Nag-harvest pala, yan. So gamit lang ang wheelbarrow sa pag-harvest mga ka-farmers, parang hindi mahihirapan. At saka napakadali lang. So yun po no, ang ginagamit nila. Yan, malalaki. Bunga.
Yan, ganda ang mga harvest mga ka-farmers. Oh. Tingnan nyo. Yan ang bunga sa ating niraraton. So may hindi nakakaintindi ano daw ang iraton, ano daw ang gagawin. Pag halimbawa ay pangit o bansot na ang bunga sa talong, putulin para magkasuloy o para magsanga ng panibagong sanga at magbunga ng panibagong bunga. Yun po ang raton. Ayan, oh, tingnan nyo. Yan, napakaganda oh. Tag isang dampal kalahati. So yun po mga ka-farmers. And then kita natin ibutang silang dong ang fresh na fresh ang mga talbos ng talong. Yung mga bunga napakalaki, napakaganda. So yun ang pinapa-spray natin kahapon ng organic. Kasi ang organic mga ka-farmers nakakatulong din, no? Parang ang bunga ay madali lang lumaki. So yun po ang purpose natin, kaya nagpapa-spray tayo ng organic. Kasi ang mga synthetic ini-spray lang natin at ina-apply lang po natin kung kinakailangan. So pag wala ay di yung mga organic lang. Kasi ang mga organic, mga kapwa ko ka-farmers, malaking bagay po, no, sa ating mga pananim, lalo na sa mga ganitong edad, patuloy na nagbulak, patuloy na nagbunga, harvest. Maganda siya gawin natin pag-alternate sa ibang ginagamit nating mga foliar tulad ng Green Acres. Ayan, matangkad na uli ang ating talong, oh. Hindi na natin makikita ang mga tao. Ayan. Okay, so ang variety ng ating talong na niraraton, ito po ay Calixto F1, ang seeds ng Swiss Seeds Company. Ang talong na mapagkatiwalaan at maasahan sa loob ng maraming taon. So subok ko na po ito mga ka-farmers, ang talong na to. Yan, napakaganda ang harvest. Yan. So diretso na sa crates, no. Kabila hindi mo nadaanan, no. Maraming malalaki, oh. Silungi gamay mong kuan talong, kay init kayo. Parang init mga ka-farmers. Yan natin na pang ano, parang hindi lumambot kasi napakainit. So yan po no mga ka-farmers. So yung isa dalawa nasa mga ano na mga 30 kapin kilos dito lang to mga ka-farmers, nakatadaan na to sa gitna. And then din sa kabilang gilid hindi pa nadaanan, at saka din banda hindi din. So yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ating update sa ating niraraton na talong, kung saan maganda na uli at madami ang mga bunga. Kaya nakakatuwa, kahit mura lang mga ka-farmers, laban pa din. Sana nga makasurvive tayo kasi nagpapadilig tayo. Kahapon alam nyo kung magkano ang diesel, 143, 145 ang iba sa Shell, at saka sa ano pumalo na sa 150. Sobrang mahal na mga ka-farmers, kaya apektado tayo mga farmers sa mga gulay. Kaya nga masabi ko, laban lang po tayo. Yun lang po. Thank you. Bye bye and God bless.